Magandang araw na muli mga boss. Ganito ba yung sasakyan nyo? At yung minor niya parang start ka masyadong mataas tapos hindi pa siya stable. Tapos meron pa raw itong kadyot. Ang una kong gagawin dyan mga boss, syempre tatanggalin ko muna itong negative terminal ng battery. Tapos lahat ng nakakabit dito sa air filter cover niya, yung mga socket wire, bubunutin ko yan. Dahil nga sa tatanggalin ko itong air filter cover niya, pati itong inlet hose dito sa throttle body, tatanggalin ko rin yan. At dahil sa nakakaabala itong engine cover mga boss, kasama rin yan sa tatanggalin ko. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 10. Meron kasi yan dalawang nut na tatanggalin ka. At pag natanggal mo na itong dalawang nut niya dito sa engine cover, pwede mo nang iangat yan mga boss. Tapos gagamit ka ngayon ng plier para sa clamp ng hose na nakalagay dito sa valve cover. Yan kasi yung breather niya. Kailangan ko ring hugutin itong hose dahil nakakabit yan dito sa inlet hose ng throttle body. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng air filter cover mo. Lahat ng nakakabit nga dyan, ulitin ko, tatanggalin mo. Pati itong mass airflow sensor niya, yung socket wire, bubunutin mo rin yan. At lahat ng makakasagabal para matanggal mo ng buo itong air filter cover mo. Kasama na dyan siyempre yung air filter niya sa tatanggalin mo. Siyempre naman mga boss, siguraduhin nyo naman natandaan nyo lahat ng binunot nyo dito sa air filter cover nyo para hindi kayo magkamali pag ibinalik nyo yan. Naging ugali ko kasi mga boss kapag gagawa ako lalo na't ganito, ayoko ng mga may abala. Gusto ko malinis siya para pag kumilos ako, hindi ako mahirapan. Una kong bubunutin dito is yung socket wire dito sa throttle body. May ipipress ka dyan mga boss bago mo hilahin itong socket wire dito sa throttle body. At pag natanggal mo na yung socket wire, gagamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10. Luwagan mo yung dalawang bolt tsaka dalawang nut dito sa throttle body. Pero kapag wala ka namang socket wrench, pwede naman yung T-wrench o kaya yung ordinary tools lang. Gaya ng box wrench, pwede rin yun. Matatanggal mo na rin itong dalawang bolt tsaka yung dalawang nut dito sa throttle body mo. Ito naman mga boss, kung kulang kayo sa gamit, pwede nyo rin gamitin yun. Ang mahalaga, matanggal yung mga bolt and nut nito, pati yung mga hose nang maayos. Hindi naman importante kailangan maganda yung tools mo eh. Ang mahalaga, marunong ka magtanggal, di ba? O, di ba, tanggal ko na itong mga bolt niya. O, pwede ko na ngayon iangat itong throttle body. Pag naiangat niya yan mga boss, kasi nga, meron itong dalawang hose. Yung coolant hose niya, meron yung dalawang clamp na nakalagay, bawat isa. Kaya gagamit ka ngayon dyan ng plier para matanggal ko itong clamp na umiipit dito sa hose. At para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng coolant hose, ipitin mo ng plier mo itong hose, tsaka mo ikot-ikutin para lumuwag itong coolant hose. Nang sa ganon, hindi ka mahirapang magtanggal. At dahil ang hirap nga ng nakayuko mga boss, inangat ko na itong throttle body para pag tinanggal ko itong coolant hose niya is hindi na ako masyadong mahirapan. Gaya ng dati mga boss, yung clamp niyan ililihis nyo lang sa pagkakaipit dito sa hose. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong coolant hose. Ayan o, nakita nyo diba, iniikot-ikot ko lang hanggang sa matanggal ko itong coolant hose. Dahil tanggal na yan, pwede ko na ngayon linisin itong throttle body. May nakaredy si customer na panlinis dyan, yung throttle body cleaner. Pag naglinis kayo ng throttle body mga boss, hindi nyo kailangang itulak yung plate niya sa loob. Pwede kasing masira yan. Ang ginagawa ko lang dyan mga boss, pag naglilinis ako, binabasa ko muna ng throttle body cleaner or ini-sprayan ko muna ng throttle body cleaner itong buong throttle body. Kumbaga, ibabad ko muna ng ilang minuto itong throttle body. Tapos gagamit ako ngayon dyan ng toothbrush para makuskus ko itong mga carbon dito sa plate niya. Nakita nyo naman, di ba mga boss, kita nyo ang kapal ng carbon niya, no? Oh. Kaya kinukuskus ko maigi yan kasi kung ang gagamitin ko dyang panlinis is itong throttle body cleaner lang. Nako, kahit umubos ako ng dalawa, kukulangin yan. Yung carbon nga na kumapit dito, grabe na yung tigas niya. Kaya kung mapapansin nyo, nakadalawang kuskus na ako, ayaw pa rin matanggal nitong carbon na kumapit dito sa plate. Kaya para malinis yung maigi, dapat meron kayo naka-ready na kahit anong brush na pwedeng makatanggal dito sa carbon niya. Kasi ako ginamit ko dyan, toothbrush lang naman. Pero kung makikita nyo mga boss, diba, nakakalinis din naman siya eh. Basta ang mahalaga, unahin mo linisin dyan itong loob niya ng throttle body nyo bago yung labas. Kasi sa labas naman mga boss, kahit naman hindi masyadong malinis yan, walang problema. Ang pinakamahalaga dyan kasi yung nasa loob. Napaka-importante kasi mga boss na dapat malinis talaga yan para hindi masayang yung trabaho mo. Kaya kung kayo naman ang gagawa ng sasakyan nyo mga boss, eh, diba? Nakita nyo naman, wala namang masyadong big deal sa ginagawa ko. Gagamit ka lang naman ng throttle body cleaner, pa-spray ka lang, tapos gagamit ka ng toothbrush. Basta mahalaga mga boss, yung sinabi ko na huwag nyong gagawin is huwag nyong gagawin gaya ng pagtulak nyo dito sa plate. Huwag yun. Pwedeng masira itong throttle body mo at mapagastos ka. Pero pag ang gusto mong paglinis is nakakabit itong throttle body mo dito sa intake manifold, pwede rin yun mga boss.
para hindi ka na magbababa pa. Ayun, pwede mo tapakan ngayon yung accelerator mo para itong plate niya is bumukas, malinis mo yung loob. Pwede yun. Pwede yung style mo, basahin mo ng throttle body cleaner itong basahan, punasan mo lang siya. Pwede yun. O kaya, spray mo ng throttle body cleaner, pwede rin. Ito kasi, pinababa ni customer sa akin para malinisan ko siya ng maayos. At para kahit papano, itong intake manifold niya is mapasukan ko yun ng basahan na may throttle body cleaner, babasahin ko siya. Pupunasan ko rin yung loob niyan mga boss, pero tanggalin ko muna itong gasket niya. Medyo kumapit yung gasket nito mga boss. Ang style dyan, kumuha ka ng manipis na flat screw. Sikwatin mo lang dahan-dahan. Siyempre, samahan mo ng kaunting pag-iingat para hindi naman masira itong gasket. Ingatan nyo lang yan mga boss na hindi siya maputol itong gasket. Siyempre, pag naputol yan, gastos ka, bibili ka na naman, aabala ka pa. Kaya ako lang naman tinanggal yan mga boss dahil gusto ko rin yan malinisan. Siyempre, isa sa gusto ko panlinisan is itong loob ng intake manifold. Ang gagawin ko dyan, binasa ko nga ng throttle body cleaner itong basahan para maipasok ko dito sa loob. Kahit man lang sa bukana is malinis ko. Nakita nyo naman yung carbon ng kapal. Hindi ko na masyadong naipakita yung paglinis ko dito sa intake manifold mga boss, pero nalinis ko naman ng maayos yan. Dahil okay na yan, inilagay ko na itong gasket niya. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat nyo ng gasket dito sa intake manifold mga boss para hindi siya magkaroon ng singaw. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong throttle body. Sa paglagay ng throttle body mga boss, kung paano yung gasket, maayos yung pagkakalapat nyo, dapat dito sa throttle body, maganda rin ang pagkakalapat nyo dyan mga boss. Lapat na lapat dapat yan kasi pag nagkaroon nyo ng kaunting singaw, wala na. Hindi na rin magiging stable ang idle nyo. Kaya pinaka-the best talaga, sipatin nyo maigi bago nyo ilagay itong 2 bolt at saka 2 nut. Sa paghigpit naman yan mga boss, hindi naman kailangan yung sobra-sobra sa higpit dahil ang gasket mo lang na ginagamit dyan is rubber lang din naman. Basta siguraduhin mo lang na balance yung pagkakahigpit mo dito sa bolt and nut nya. Magiging okay na yun. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bolt and nut dito sa throttle body, o pwede mo na ngayon ilagay itong socket wire nya dito sa throttle body mo. Yan ang unahin mo mga boss. At siguraduhin mo rin syempre na maayos yung pagkakalapat niyan at nakalak dapat yan. Kasi tutunog naman yan pag naglock na mga boss Tapos sunod mo na itong 2 kulat hose mo dito sa throttle body. Yung clamp niyan mga boss, isa rin yun sa mahalaga kasi dapat maganda yung pagkakalapat ng clamp niyan para hindi siya magkaroon ng leak. At dahil okay na yan mga boss, pwede mo nang ilagay ngayon itong bagong air filter. Tapos yung cover niya, ilagay mo na rin yan. At dapat syempre yung inlet hose papunta dito sa throttle body mo is maayos na rin ang pagkakalapat yan. Isabay mo na para hindi ka mahirapan. Kumbaga ibig ko sabihin is i-shoot mo na muna sa may throttle body mo yung inlet hose bago mo ilapat itong air filter cover mo. Tapos lahat ng nakalagay dito sa air filter cover mo or nakadikit dito sa air filter cover mo, ibalik mo na yan. Lalo na yung mass airflow sensor mo, yung socket wire nya, isalpak mo na yon. Pati yung clamp dito sa inlet hose mo, siguraduhin mo rin na maayos yung pagkakahigpit niyan. Wala din dapat singaw yan mga boss. Tapos yung negative ng battery na tinanggal mo, o ibalik mo na. Tsaka mo ngayon higpitan yung nut niyan. At dahil okay na, lagyan mo na ngayon ng tubig dito sa radiator. Kasi nga nagtanggal ka ng coolant hose dito sa throttle body. Siyempre tumulo yan. Kaya nagsalin ako ng tubig. Sabi na naman magtatanong, bakit tubig? Di ba dapat coolant? Ayun ang gusto ng customer mga boss. Wala na tayo ron. Marami akong ginagawang sasakyan, hindi gumagamit ng coolant. For your information, start ko na nga itong makina. At dahil nga sa okay na ito mga boss, nag-satisfied naman si customer dahil nga sa dati, yung before niya mga boss, pag in-start ito ni customer is pumapalo ito ng 2,000. At matagal bago siya bumaba. Una papalo muna siya ng 1.8, magtatagal uli doon, tapos 1.6, ganun. Nag-alala na nga siya dahil nga sa lumakas na siya sa gas, ang lakas pa mang asar ng RPM niya. Ang taas pa ng RPM niya, syempre, ayun ang dahilan kaya lumakas siya sa gas. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.